What's up mga idol? Welcome back to my channel. So panibagong spot, panibagong area at panibagong pakikipagsapalaran mga dudes. This time we are here in Villapas. Kasama ko si Dudes Dudoy at meron tayong mga bagong kaibigan na dadaanan natin sa parte ng Sibaltan, El Nido, Palawan. So we are going to visit their place. Sabi nila may mga good spot daw sila doon. So let's check it out. At sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, naasahan ko mga dudes sa inyong patuloy na pagsuporta at paki-like na rin mga kaibigan. At sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, paki-share na rin po mga kaibigan at pa-subscribe na rin. Kunting lambing lang po. This time it's 6 AM in the morning kasama si Dudes Dudoy. Start kami dito sa Villapas and then mag-load lang kami ng mga gamit, and after that we are going to proceed and pick up our new friend. Let's go! Pamaan na kami dito mga dudes. Ayan. Nantay lang natin yung kasamahan natin. Dito kami nagka-kite. Pero dahil nga napakalinaw, wala mo ng kite. Yan yung kite club mga dudes. Yan sa harap. Nantayin natin mga kasama natin. Ano kita patuban? Ikaw, kung ano yung matino, siya yung matino dyan. Yung mga bagong area dyan. Yan, ito si Kuya Brian. Yan, kasama natin. Kuya Ike. Kuya Ike, patingin ng mga pana nyo. Ayan, yung mga dati po. Yan yung mga traditional gun ng for fishing. Pero marami na nahuli yan, mga veterano to. Magbabaruto lang sana sila. Kaya lang, siyempre, collab na rin kami. Let's go. Sana. Sa ilalim ng dagat, ika'y sumama. Kahit Pero TV, ganda ng kahinaliman makakasilan. Marami kang matutunan. Sa ilalim ng dagat, ika'y sumama. Kahit Pero TV, kakahanin ka ng harap. Mamahal ng manipag. Sa ilalim ng dagat, ika'y sumama. Alright, dito na tayo mga dudes. Mga dudes. What's up? Let's go. Base lang tayo, base. Uy, ganda ng visibility. Dudes, kita dudes. Let's go. Okay, let's go mga dudes. Dahil sa ganda ng visibility at sa ganda ng ating tubig ngayong araw ay talagang mapapawaw ka sa ilalim ng dagat at napakalinaw. Pero siyempre, minsan kasi nagkakaroon ng paglabo pagkahapon na. So, from here, we are going to load our spare gun. Kasi may konting agos tayo nararamdaman dito at siguradong makasalamuha tayo ng iba't ibang uri ng isda. At sana lang ay pagpalain tayo ng puong may kapal at bigyan tayo kahit mauulam at hindi tayo sana mabuklo sa araw na ito. Siyempre kasama na ko si Kuya Brian at saka si Kuya Ike and then also si Dudes Dudoy. Shoutout pala kay Kuya Arnel Dienla at kila Del Balhimino Dienla, mag-asawa na nagpahiram sa atin ng bangka. Okay? This time we're going to load our spur gun kasi baka naman makasalubong tayo ng mamaw. Kung walang mamaw ay baka mimiw. Kung wala naman ay kung ano lang po ang makita natin ay pwede nating hulihin. Basta't hindi bawal, let's get it all. Alright, para sa ating unang pagbaba at pagsisiday, kailangan dito lang muna tayo sa may parting mababaw. Kailangan muna nating i-exercise ang ating lungs para madaling ma-adapt yung mga malalim na area. Sa mga kapwa quiz, pero ito ang ating mga diskarte. Kailangan huwag muna pagbigla sa malalim at mag-relax muna dito sa katamtamang lalim lang para sa mga susunod na pagsisid, marireach na natin yung kakayanan natin na makapagtagal sa ilalim. Dito sa aking pangalawang pag-dive mga dudes ay sa part na ako ng malalim dahil okay na rin, nasa 5 minutes na rin ako nag-exercise ng atin na. So pumunta ako dito sa part na may hiwalay na bahura at chinik ko kung meron akong makikitang coral trout dito. Kasi sa una kong pagpunta dito ay may nakita akong coral trout, grouper. Pero this time wala akong napansin. Kaya nung paakyat na ako sa taas ay may nakita naman akong paboritong isda, itong anday. Para sa ating unang pagtira mga dudes, isang anday na naman ang nagpakita. Kung napapansin nyo mga dudes kung bakit malabo sa part ng ilalim, kasi nga hindi pa siya nagkakaroon ng agos sa ilalim, kaya yung part ng malalim ay medyo talaga may mga area talaga na malabo, pero sa katamtaman lalim ay napakalinaw naman.
Lido, Palawan. Mga islang nagagandahan, naglilitawan, likas na yaman ang ating karagatan. Ang maglakbay sa ilalim, baon, husay at galing, asintado sa bawat mga paparati. Iba't ibang mga kaganapan, Ito nga, dinahandahan ko lang pahila o paakyat yung isda dahil hindi ko nakita kung saan talaga siya tumama. Alam nyo naman, yung isdang anday ay medyo malambot ang katawan at ayaw ko rin naman sanang mabitawan ito. Kaya sinisigurado ko makukuha ko, kaya hindi ko masyadong pinipirsa ang isda. kay Dudes Spiro TV. Ganda ng kailaliman, masasaksihan. Marami kang matututunan sa ilalim ng dagat, ika'y sumama kay Dudes Spiro TV. Kaya halika na aral, samahan ng manibag si Dudes Spiro. Sa ilalim ng dagat, ika'y sumama kay Dudes Spiro TV. Ganda ng kailaliman, masasaksihan. At ito ang ating unang isda sa araw na ito, isang anday nga mga dudes. At sana ay tuloy-tuloy na ang ating paghuli ng iba't ibang uri ng isda. Sa unahan lang ng konti mga dudes, narinig kong tumatawag sa akin si Kuya Brian dahil nga mayroon daw coral trout doon sa may part na malalim at sa may bato. Kaya hindi na ako nagatubiling binaba ito at meron nga ako nakitang coral trout, pero nung papasok na siya sa butas ay saka ko siya pinana. At ito ang nangyari. Ayun, sa isang stable na balance at isang magandang pagtira, hindi na tayo pinahirapan ng coral trout grouper na stone shot natin or na head shot natin rather mga dudes, ang ating pinakamamahaling isda. Dito mga dudes sa El Nido, Palawan, lagi kong sinasabi sa inyo, coral trout grouper is one of the expensive fish here, pero depende kung buhay siya or patay. Pero meron kami nabalitaan na dito sa El Nido ay bumibili ng kahit patay na coral trout grouper sa halagang 250. Kasi binibita ko ang mga dudes ang isdang ito ay halagang 150 pesos lang sa aking muntin talipapa. Pero syempre kung doon may kukuha sa atin at 250 per kilo, lalo na pag mga good size ay doon na lang natin ibibigay yung ating mga nahuling isda. Kung makakadagdag tayo ng marami. Kilalanin ng lubos ang El Nido, Palawan. Mga islang nagagandahan, naglilitawan, likas na yaman ang ating karagatan. Ang maglakbay sa ilalim, baon, husay at galing, asintado sa bawat mga paparati. Iba't ibang mga kaganapan, matutunghayan, talagang mag-e-enjoy sa kanyang ginagawa. Mga hakbang sa panghuhuli, lahat ay posible, sa galing niya ay masasabihan. After ma-secure natin mga dudes sa ating pangalawang isda ay sumisid tayo sa isang malalim na part. Kasi nga hindi natin kabisadong area na to, kailangan natin sumunod kay Kuya Brian at saka kay Kuya Ike. Dito bumaba ako at nag-check ako sa paligid kung may posible tayong makitira. Dahil nagtataka ako ay napakaraming bet naman sa paligid pero wala tayong nakikita ang pelagic. Hindi naman masyadong matamlay ang area. Pero ito nga talaga mga dudes nakapagtataka talaga. Pero yun pala mga dudes, may nakita na palang mga tribali si Kuya Ike. Sa aking unahan lang, hindi ko napansin. Kaya nung umangat ako sa ibabaw, tinanong ko kung anong nangyari at may kinikwento siya sa akin. At sabi niya nga, nakakita siya ng 3 tribali na magkakasama. Pero nung pataas na siya, bago niya nakita, kaya hindi niya na napana. Ha? Adil. Araw pala? Sayang. Akalin, agaling ka lagi? O agsot sa bato? Pero agaling ka ba? Sayang mga dudes, hindi natin nakita yung mamsa na sinasabi ni Kuya Ike. Dito habang pailalim si Kuya Brian, tinignan ko siya kung anong papanain niya. Binidyohan ko na lang siya para naman makita niya yung kanyang underwater footage. Nakita ko meron siyang pinana doon sa may tabi ng bato pero hindi tinamaan. Kaya nung pangat siya ay nagtawanan na lang kami dahil nakasigaw siya nung nandun na siya sa ibabaw. Kaya nga mo! Dito naman may tinuro sa akin si Kuya Brian na harlequin sweetlips or lipti sa ilalim ng batong ito, kaya binaba ko agad. Nagtatanong ako sa kanya kung bakit hindi niya pinana dahil nga daw maiksi ang kanyang buya. Kaya nabibitin siya, kaya ang ginawa ko ay binaba ko na lang at nung makita ko ang harlequin sweetlips na good size na rin, tinera ko na lang at ito yung nangyari. Sa galing niya ay masasabihang ibang klase. Dudes Spiro TV, ating samahan sa kanyang paglalakbay sa karagatan. Dagat, ika'y sumama. Akala ko nga yung mga dudes hindi ko natatamaan dahil papasok na siya sa butas at medyo long range shot na rin to. Pero dahil sa accurate ng ating spear gun ay tinamaan pa rin natin to.
Ilalim ng dagat, ika'y sumama. Kahit Spiro TV, ganda ng kailaliman masasaksihan. Marami kang matututunan. Ilalim ng dagat, ika'y sumama. Kahit Spiro TV, kaya halika na arat samahan ng malibag. Sa ilalim ng dagat, ika'y sumama. Kahit sa Spiro TV, ganda ng kailaliman masasaksihan. Marami kang matututunan. Sa ilalim ng dagat, ika'y sumama. Kahit sa Spiro TV, kaya halika na arat samahan ng malibag. Si Dudes Spiro TV, halika na samahan. At dito pagkatapos nga natin may secure ang ating sweet lips o lip tea ay nagdesisyon na rin kami na lumipat ng area at bumalik sa bangka. Medyo kasi matamlay na yung area at medyo nawala na rin yung agos kaya hindi na kami nagkatubili. Sabi ni Kuya Ike ay may pupuntahan daw kami isang area na titingnan namin kung nandun pa yung bahayan ng Mamsa. Kaya nagmadali naman tayo bumalik sa bangka at inantay na lang ang ibang kasamahan para makaalis. Ganapan matutunghayan, talagang mag-e-enjoy sa kanyang ginagawa. Mga hakbang sa panghuhuli, lahat ng posible. Sa galing niya kung masasabihang ibang klase. Dudes Spiro TV, ating samahan sa kanyang paglalakbay sa kasagalan. Ay, pakiangat yung huli. Unang spot. At dito nga 3 piraso lang ang ating nahuli sa ating unang spot. At meron ding nahuli ating mga kasamahan pero hindi naman masyadong marami. Dito sa ating pangalawang spot ay hindi ko alam kung saan ang area na to kaya susunod lang ulit tayo kay Kuya Brian at kay Kuya Ike. Sa ating pagbaba nga mga dudes ay tiningnan agad natin yung ating visibility ng tubig kung kagaya rin ba ng kanina or mas malabo na sa spot na to. So sa ating unang tingin naman ay goods naman ang ating visibility. At sabi nga ni Kuya Ike ay rumbuhin ko lang daw yung papunta sa south or sa north rather. At makikita namin dun yung dating bahayan ng Mamsa. Titingnan namin kung may mahuli at napag-usapan na rin namin kung sakaling meron ay pagtutulong-tulungan na namin. At dito nga sa may unang pag-dive natin, check natin yung visibility sa ilalim. Sabi ko nga sa kanina, medyo sa ibabaw ay malinaw talaga ng konti pero pag sa ilalim ka ay medyo may kunting paglabo. Hanggang sa narating ko nga itong bahayan ng Mamsa. Itong parang group na ito, dito pala naglalaro yung mga Mamsa. Pero dahil nga sa visibility ng ating tubig at super liwanag sa ibabaw ay wala tayong nakitang Mamsa dito sa kanyang bahayan. Sabi ni Kuya Ike baka wala pa siya kaya hindi namin nakita. Pero madalas siyang namamana dito at lagi niyo namang nakikita yung Mamsa na naglalaro sa may group na ito. At dahil wala nga tayong nakita ay dito naman sa parting unahan may nakita akong coral trout grouper. Sana makuha natin at sa ating unang pagtira nga ay nilapitan natin ang gusto dahil sayang din naman ang coral trout grouper na ito. Kaya lang sa aking pagtira ay medyo na pataas ng konti kaya hindi tinamaan. Sayang naman. Pandagdag pa sana natin yung pambenta pero okay lang mga dudes, hanap na lang tayo ng ibang target. Masasabihang ibang klase. Dudes Spiro TV, ating samahan sa kanyang paglalakbay sa kasagalan. Ika'y sumama. Kahit Dudes Spiro TV, Okay, dahil hindi natin nakuha ang ating unang pagtira ay let's move on sa unahan ng konti. At dito nga mga dudes, malayo pa lang nakita ko na ang white snapper. Hindi ko alam kung anong tunay na pangalan ng isda nito pero pamili siya ng snapper. Pero kulay puti nga. At nung akmang malapitan ko na medyo palis na siya pero nabitawan ko pa rin ng pagtira. Ang problema nga lang mga dudes ay medyo napababa at napabuntot yung kanyang tira. Kaya nakabitaw siya mga dudes. Ang kagandahan lang ay na-spine shot natin siya. Kahit nakabitaw siya o natanggal siya sa ating bala ng spur gun ay hindi siya makapaglangoy. Kaya naman nagmamadali ako dito na ikabit ulit yung ating bala para matira ka ulit habang hindi pa siya na kakaroon ng lakas na lumangoy. Pero sa tingin ko naman mga dudes ay hindi na siya makakalangoy ng mabilis kasi nga na tinamaan natin sa buto. Dahil nga dito nagmamadali akong ikasa o
i-load ang ating spur gun para naman sakali ay hindi na siya makapaglayo at makuha pa natin siya. Ayan, dalawang rubber lang yung ginamit ko dahil nga medyo na-paralyze na yung isda at kunting pahinga lang, binilikan ko na kagad sa ilalim mga dudes dahil baka ako makalayo pa. Kaya nung malapit ng mga dudes ay tinira ko na at ayun, tinamaan naman natin at naisecure naman natin yung isda. Kabulyaw doon dyan. Ano una sa pool lagi? Sa buto. Ha? Kapatid ko lang ito. Kabulyaw doon. At ito na nga, naisecure natin ang ating isda pero parang big eye snapper ito. Dito na habang sa unahan lang ng konti, may nakita akong grouper kaya sinundan ko na ito at medyo alanganin ang pagtira ko dahil nakatalikod siya pero dahil nga sa ganda ng accuracy ng ating spur gun kung saan mo ay in-aim ay doon naman tinamaan. Pero ang problema lang mga dudes ay naisuot niya sa bato ang ating bala ng spur gun kaya naman kailangan natin bumalik sa ibabaw at magpahinga ng halos 2 minuto para ma-retrieve natin yung ating bala at ang isda na ating nahuli. Dito mga dudes, kailangan mo ng pahinga talaga kung sakali magre-retrieve ka ng isda dahil medyo malalim na nga. Kailangan nyo ng mga 1 to 3 minutes na pahinga para hindi ka mahirapan sa pag-retrieve ng isda. At syempre, lagi rin natin tatandaan na ilayo natin ang ating paa doon sa ating line ng ating bala para kung sakasakali man ay hindi tayo matanggal dahil naman nakasuot yung isda sa bato. At iniingatan din natin na hindi tayo magkaroon ng aberya sa ilalim. Kaya ito ang ating nahuli ulit. Ang dagdag natin pambinta isang coral trout grouper o sunok kung tawagin. Yun, may aso na sa ilalim ng dagat. Bakit kaya kung saan pa tayo nag-voice over, doon pa nagtatahulan to mga aso? Wala naman sigurong aso sa ilalim ng dagat. Ano ba naman yan? Pagkatapos natin ma-secure mga dudes ang coral trout o suno ay bumaba ulit ako sa ilalim. Ito ang kagandahan mga dudes kapag maganda ang visibility ng iyong tubig ay sa ibabaw pala makikita mo na ang iyong next target. Dito nakakita ako ng spotted sweet lips sa ilalim o lipty. Ang spotted sweet lips ay isang territorial fish kung saan sila nakatira ay doon lang talaga sila tatambay. Kaya naman nung pailalim na ako ay namili na ako ng isa sa kanilang malaki o good size ang aking pinili at tinamaan naman natin. Pero sa kasamaang palad mga dudes, ganun ulit ang nangyari. Na ikot niya ulit o natanggal niya na naman yung ating monoline sa bato. Kaya naman kailangan natin bumalik sa ibabaw at magpahinga para masisid natin at matanggal natin yung pagkakatali ng ating monoline sa bato. Sa mga ganitong sitwasyon mga dudes, kung sakasakali man na napana nyo yung isda at ang inyong shooting line ay naikot ng isda sa bato, kailangan mo talagang magkaroon ng tinatawag nating disiplina sa sarili. Huwag lang agad nating babalikan. Kailangan natin ng magandang surface interval. 2 to 3 minutes ang ginagawa ko bago ko binabalikan yung ating natanggiled na shooting line sa ilalim.
Kasi kailangan natin mga dudes ng disiplina sa sarili. Hindi yung pagkatapos natin panang isda, konting pahinga lang at babalikan natin. Hindi po yun. Kasi may mga posibilidad na mahirap tanggalin yung ating shooting line. Kasi minsan ang isda, iniikot-ikot niya pa sa bato. Kaya kung kulang ang iyong hangin ay maaaring magkaroon ka ng problema. Pero kung may sapat ka na hangin at magandang yung surface interval, hindi ka na mahihirapan. At syempre, pag-aralan mo rin kung paano mo ang bala ng iyong pana at ang shooting line without tangling your feet. Isang spotted sweet lips nga ang ating nadagdag na pambenta ngayong hapon. Pagkatapos nga natin ma-secure ang ating spotted sweet lips, meron na naman tayong target dito, isang coral trout grouper na naman. At ito na naman ang ating panibagong target. Isa sa mga behavior ng coral trout o suno ay madalas silang haharap sa kung sino man ang pasugod sa kanila. Pero ang ginagawa ko mga dudes habang nakaharap sila ay nag-free po lang ako without moving my fins, kaya nakakalapit ako ng maganda at nakukunan ko ng magandang distance yung isda bago ko panain. Sa ganung mga sitwasyon mga dudes, kung makakalapit ka ng close to your target ay 100% natatamaan mong isda. Dito sa ating panibagong pagsisid, may nakita naman tayong GT or giant Toblerone mga dudes, kaya naman nung malapitan ko na ay kinuha ko na rin. Dahil sabi ko nga sa inyo in my previous videos ay namamana talaga ako ng GT o giant Toblerone or bayang. Dahil nga may bumibili sa atin yan dito sa ating talipapa at ayon sa kanila ay paborito nila tong ihawin. Ito mga dudes, tinatawag naming GT dahil low budget. Wala halos GT tayong makita talaga dito, kaya ito na lang na uri ng GT o giant Toblerone ng ating pinakapaboritong GT. Kasi ito lang ang low budget na GT. After ma-secure ang ating low budget na GT ay bumaba ulit ako dahil habang sinisecure ko ang GT na low budget ay may nakita tayong coral trout ulit mga dudes. Kaya naman nung makuha ko ang nice distance at enough distance ay akin ang pinana yung suno o coral trout. Ito mga dudes, isang uri ng coral trout din, pero tinatawag namin tong oblong na suno. Iba ito sa ating mga nahuli kanina nung una nating mga coral trout na suno dahil iba yung kanilang dot o pagkakatuldok ng kanilang katawan. Ito naman ay medyo parahaba, ay yung isa naman ay pabilog, kaya kung iisipin natin ay pareho lang din silang coral trout, pero ayon sa kanila mas mahal daw yung bilog na tuldok ng isang suno. Pagkatapos nga natin dito mga dudes may secure ang ating huling isda ay nagdesisyon na kami bumalik sa bangka, at dahil medyo hapon na ay kailangan natin bumalik sa bangka dahil medyo malayo-layo pa ang ating uuwian.
Sa ating mga silent viewers at sa ating mga magigiting na mga subscriber ay maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Mag-iwan lang po kayo ng comment para ma-shoutout natin kayo sa ating mga susunod na vlog. This time maraming salamat din po sa ating pong may kapal sa pag-iingat sa atin. Gitara, narabel. May gitar doon. May gitara, nararabel. Nagkataon. Malinaw na malinaw eh. Ganda-ganda ng dagat. Mahina talaga. Bawi lang, bawi, bawi.